Sobrang sobrang sakit po kasi kung puwede lang po ako na lang, dinudurog yung puso ko kasi wala akong magawa. "Mami, tawagin mo na yung doktor kasi sobrang sakit ng ulo ko." Si James Diata po, bunso ko po siyang anak. Madami po siyang kaibigan. Kahit po yung hindi po niya mga kasing edad, kahit yung mga mas matatanda niya, ka-vibes po niya. Masiglahin po siyang bata. Talagang palakaibigan siya. At saka siya po yung bata na malambing. May hahalik yan. "Mami, I love you." Magaganon siya. Second week po ng February, dumaing siya na masakit yung ulo niya kahit wala siyang lagnat. Tapos po, pina-check up ko po siya. Itinest po yung sa urine niya, may UTI. So, kala namin yung paglalagnat niya dahil lang doon sa UTI. 2 araw na siyang umiinom ng antibiotic na binilis namin, nireseta sa kanya. Saturday ng umaga, nag-seizure siya. Dinala namin siya sa community hospital dito sa malapit. Tapos sabi nga nila hindi nila maaano kung ano talaga yung sakit niya kasi nga kulang sila sa pasilidad. So ni-refer po kami sa NCH. Na-admit mo kami ng 6 o'clock ng 21. Ang una pong diagnose nga sa kanya, viral encephalitis. Nung una, nakakakain pa siya, nakakapag-CR. Tapos nung padalawang nakahiga na lang siya, dinadiaper ko na lang siya. Tapos nung 3 linggo, hindi na siya kumakain. Nung na-MRI siya, doon na-diagnose na TB meningitis talaga yung sakit niya, hindi viral encephalitis. Sobrang sakit po kasi kung puwede lang po ako na lang, dinudurog yung puso ko kasi wala akong magawa. "Mami, tawagin mo na yung doktor kasi sobrang sakit ng ulo ko." Nilumbar drain siya, yung tinanggalan siya ng tubig sa utak. Kasi once daw na na-infect, mamamaga, pag namaga, magtutubig. Pumayag kami, pinalagyan siya ng tubo. Tapos yung time na nakatubo siya, wala. Yung parang coma na siya. Tulog lang, wala response. Lagi namin siya kinakausap kahit tulog siya. Sinasabi ko lang lagi sa kanya na, "Nak, pagaling ka na. Andito lang kami." Kung ano yung gamot, yung pinapainom namin, lahat ng sinasabi ng doktor, ganito ang gawin nyo, ganyan. Sinasamahan lagi namin ng dasal. Nagre-research ako kung ano ba yung TB meningitis, kung ano bang pwedeng iba pang gawin bukod dun sa mga tinitake niyang gamot. May napanood ako na video na same ng kanyang sakit. Tapos, kinontak ko po yung nanay nung bata. Sabi niya sa akin, ang daw talaga dun sa anak niya, yung King's Herbal. Sabi niya, wala mawawala kung itatry mo. Walang pagdadalawang isip, naghanap kami kung saan kami makakabili. 2 araw pa lang na nagte-take yung anak ko, nakitaan na namin agad siya ng improvement. Tango at iling muna yung niya eh. Na dati wala talaga. Sabi ng mga doktor nun sa kanya, "Sid, makapagsalita ka lang, makakain ka lang, pamimiltihin kita." Nagre-respond siya. So, tuwan-tuwa yung mga doktor sa kanya. Miss ko po maglaro sa playground. Madami po akong kaibigan sa Mindoro. Naglalaro po kami ng taya-tayaan, tagu-taguan, dagitan. Balang araw, gusto ko pong maging astronaut. Kasi po gusto kong pumunta sa moon. Kaya gusto ko pong mag-aral ng mabuti. Nakakalakad na siya. Alalay nga lang kasi hindi pa ganun kalakas yung niya. Pero ang laki talaga ng pagkakaiba. Ngayon, nakakaupo, nakakalakad na. Yung pananalita po ay okay na kasi dire-diretso na po siya magsalita. Pag gumaling na po ako, gusto ko pong pumunta ng beach. Mami, maraming salamat po sa pagtulong sa akin sa walang sakit ko.
Pangako ko po sa inyo na magpapalakas at magpapagaling po ako sa inyo. Yung King Herbal, sa NGT po namin siya dinadaan. Bali, 4 times a day po yung pag-take niya ng King Herbal. 30 ml, yang 30 minutes bago siya magkain. Yung araw-araw na makikita mo yung improvement ng anak mo na mula dun sa nakikita mo nakahiga lang, tulog. Tapos ngayon, ayan na siya. Sobrang saya. Talagang hindi kami pinabayaan ng Diyos kasi may mga tao siyang ginamit para maipakilala sa amin yung King Herbal para mag-improve talaga siya.